Habang binabaybay nila ang pangunahing kalsada, ilang sasakyan ang mabilis na dumaan. Tahimik lang siyang nakaupo sa loob ng kotse, pinagmamasdan ang mga ilaw na dumadaloy sa bintana. Salamat sa regalo mo, Mr. Chen, babalikan kita sa susunod, sambit ng pinapanood niya. Napakunot ang noo ng driver ng taxi. Boss, mahilig ka rin bang manood ng mga live stream? Saang platform mo madalas panoorin? Ngumiti siya ng bahagya at tumugon, sa Teasefish platform ako nanonood. Pampatay oras lang at nagbibigay din ako ng regalo. Bahagyang ngumiti ang driver at sinabi, madalas akong manood ng Leopard Tooth. Alam mo naman, pera lang ang meron ako. Grabe, nagbigay yung misteryosong tycoon ng 300 milyon sa host. Habang abala sa pagpindot sa screen, sumagot si Lin Zin, oo, nanunood din ako niyan. Biglang narinig ang anunsyo mula sa speaker ng sasakyan. Ganito ang hula ng New Wolf sa gusto mo, misteryosong tycoon, umatake ulit. Pera lang ang meron ako, nagbigay ng 100 milyon sa isang female host sa live stream ng Teasefish. Napamulat ang matandang driver, grabe naman yun, wala nang ang pera, naglipat pa sa Teasefish platform. Kasunod noon, tumunog na naman ang cellphone ni Lin Zin. Gusto mo ng saya, punta ka sa Zouyin. Nabigla ang matanda, kakapanood lang sa Teasefish, ngayon Zouyin naman. Siguro araw-araw yan naglalogin para makuha ang mga libreng regalo. Napangiti ang lalaki, hindi ako ganun kadesperado, ni minsan, di pa ako nagbigay ng kahit 1 sentimo sa mga streamer. Panunood lang talaga. Ngunit ngumiti lang ang matanda at may halong payo, huwag mong piliting intindihin ang lahat. Manood ka para sa saya, hindi para sayangin ang pera sa mga streamer. Hindi na si Lin Zin tumugon. Sa livestream na kanyang pinapanodan, masayang nagpasalamat ang babae, wow, Brother Chen, andito ka. Sobrang saya ko. Maraming salamat sa regalo mo. Sa sandaling iyon, tumunog ulit ang speaker ng kotse. Ganito ang hula ng New Wolf sa gusto mo, misteryosong tycoon, umatake ulit. Pera lang ang meron ako, nagbigay ng 100 milyon sa isang female host sa live stream ng Zouyin. Napamura ang matanda sa gulat. Paano nangyari yun? Hindi pa tapos ang sorpresa, lumipat naman si Lin Zin sa Kuai Mao, Record the Wonderful Life. Nabigla na naman ang matandang driver sa kanyang nakikita. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang notification ng kotse. Ganito ang hula ng New Wolf sa gusto mo, misteryosong tycoon, umatake ulit. Sa isang live stream, nagbigay ng 100 milyon sa female host dahil pera lang daw ang meron siya. Sa sobrang gulat ng matanda, muntik nang mawalan ng kontrol sa manibela. Manong, ayusin mo ang pagmamaneho, sabi ni Lin Zin. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin siya sa kanyang paruroonan. Agad siyang bumaba ng kotse. Hindi pa rin makapaniwala ang matanda sa kanyang naranasan, sa isip niya, siguro siya talaga si Mr. Chen. Nilingon siya ni Lin Zin, hinaplos ang buhok, at ngumiti. Gumastos ako ng 300 milyon bawat tao. Nakakapagod, pero hindi ko naman talaga kayang ubusin ang perang ito. Kaya ikinakalat ko na lang, para sa mas malaking bitag. Napatingin siya sa harapan. Parang hindi ito ang lugar. Sa kalye, mataong matao. Nasa Nanting Village, malapit sa Yanjiang University, isang lugar kung saan maraming estudyante ang nagrerenta ng kwarto. Kaya rin ang presyo ng mga kainan dito, abot kaya. Si Luo Yaxi ay kinausap ako para imbitahan kumain dito. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na siya sa apartment ni Luo Yaxi. Binuksan ni Luo Yaxi ang pinto at masaya ito nang makita niya si Lin Zin. Lin Zin, nandito ka na pala. Napatingin siya kay Luo Yaxi, medyo namula ang mukha. Agad siyang hinayla ni Luo Yaxi papasok. Pasok na, bilis. Habang nakatayo sa loob, napalingon siya sa paligid. Kinuha ni Luo Yaxi ang pansin ni Lin Zin at nagtanong ng may pang-aakit, gusto mo ba ito?
Ang tinutukoy dito ni Luo Yaxi ay ang bahay niya, hindi yung suot nitong damit. Baka kung ano ang isipin ninyo. Nagbigay ng isang thumbs up si Lin Xin dito habang tinatakpan ang kanyang ilong dahil may lumalabas na dugo na dito. Sabay nun, sinabi niya dito, gusto ko yan. Ang tinutukoy dito ni Lin Xin na gusto niya ay ang damit ni Luo Yaxi. Makalipas ang ilang sandali, handa na ang kanilang pagkain at umupo na rin sila upang simulan kumain. Mayroong masasarap na pagkain sa kanilang lamesa. Nagsalita si Luo Yaxi at sinabi kay Lin Xin, tikman mo to, ako ang nagluto niyan. Hindi na nagdalawang isip pa si Lin Xin, agad niyang nilantakan ang pagkain. Nagliwanag ang kanyang mga mata dahil sobrang sarap nito, lalo na yung braised pork, sobrang sarap talaga. Masaya siyang nagsalita at sinabi kay Luo Yaxi, sobrang sarap ng niluto mo. Hindi ko inaasahan na marunong ka palang magluto. Napangiti si Luo Yaxi, parang batang pinuri. Mabuti yan. Matagal ko nang nirentahan ang kwarto na to. Tuwing Sabado't Linggo, dito ako tumitira. Ikaw ang unang lalaking nakapasok sa kwarto kong ito, at unang lalaking kumain ng luto ko. Natigilan si Lin Xin sa pagnguya dahil sa sinabi ni Luo Yaxi. Sabay nun, ibinaba niya ang platito at natatawang nagsabi, talaga ba? Kung ganun, masierte pala ako talaga. Napatingin siya sa mga bulaklak sa may bintana. Lilacs ba yan nasa balkonahi? Tumango si Luo Yaxi, sabay pisil sa labi. Oo, dahil gusto mo raw ang amoy ng lilacs, kaya bumili ako. Sa isip niya, sinabi lang ito sa akin ni Liu Yiking. Nagtaka si Lin Xin sa nangyayari kay Luo Yaxi. Anong nangyayari kay Luo Yaxi? Parang may kakaiba sa kanya ngayong araw. Aba, hindi ka ba gold digger? Dapat nilalandi mo ako para bilhan kita ng kung ano-ano. Nagluluto at bumibili ka pa ng bulaklak. Ang bait at ang ganda-ganda mo naman. Agad siyang lumapit kay Luo Yaxi at hinawakan ang noo nito, sabay tanong, okay ka lang? May lagnat ka ba? Nagulat si Lin Xin nang hawakan ni Luo Yaxi ang kamay niya. Isang taong labis na insecure ang nararamdaman ko, pag-amin ni Luo Yaxi, nagdiborsyo ang mga magulang ko noong bata pa ako. Kaya mula pagkabata, pakiramdam ko, napakabilis magbago ng mundo at ng mga tao para masundan ko. Ang pera lang ang nagbibigay sa akin ng seguridad. Pero hindi ko inaasahan na sayo ko mararamdaman ang seguridad na matagal ko nang hinahangad. Idinikit ni Luo Yaxi ang katawan kay Lin Xin. Kinabahan naman si Lin Xin at nagtanong, ako? Seguridad. Tina-target mo si Liu Yiking ng 3 taon, ibig sabihin, napakadedikado mong tao, sagot ni Luo Yaxi. At ang dami mong ginastos sa akin nang hindi humihingi ng kapalit. Iba ka sa mga lalaking may ibang motibo. Tumingin siya kay Lin Xin nang may mapang-akit na mga mata at nakakaakit na tono. Maraming relasyon na ang naranasan ko, pero lagi kong pinuprotektahan ang sarili ko. Dahan-dahan niyang inilapit ang labi kay Lin Xin, handa nang ibigay ang sarili. Pero umiwas si Lin Xin. Naisip niya, naalala ko na. 71% ang favorability ni Luo Yaxi sa akin. In love siya sa akin. Kaya pala ibang-iba na siya. Nakafocus lang ako sa pagkumpleto ng counterattack mission para sa cashback, nakalimutan ko to. Biglang nagkaroon ng sense ang lahat. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa dibdib ni Luo Yaxi habang iniisip, kung ihahagis niya ang sarili sa akin, wala na akong rason para tumanggi. Ano pa bang mawawala sa akin? Halos magawa na niya ang balak ng may sumigaw, Nana. Mali ako. Please, huwag kang aalis, okay? Nana. Napalingon si Lin Xin sa pinanggalingan ng boses, ang kaibigan niyang si Zhou Tung. Agad siyang lumapit sa balkonahe at nakita si Zhou Tung na hinahabol si Nana na mukhang iiwan na siya. Pinipigilan ni Zhou Tung si Nana, pero sinampal siya nito ng malakas. Natanggal pa ang salamin niya. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Hindi ka ba nahihiya? Galit na sigaw ni Nana. Samantala, sa loob ng bahay ni Luo Yaxi, bumalik si Lin Xin kay Luo Yaxi at pinisil ang dibdib nito.
Napaungol si Luo Yaxi sa sarap. Lumapit si Lin Xin at humingi ng tawad, pasensya na, masyado bang malakas? Wala to, namumulang sagot ni Luo Yaxi. Gawin mo na ang gusto mo. Hindi na nagpigil si Lin Xin. Inihiga niya si Luo Yaxi at sinimula ng kanilang paglalambingan. Napaungol si Luo Yaxi sa sarap. Sinabi ni Lin Xin na nakakasagabal ang damit niya. Sinabihan siya ni Luo Yaxi na tanggalin na lang. At doon na nagpatuloy ang kanilang pagpapainit ng katawan. Habang masarap na nagpapainit ang dalawa, isang malakas na boses ang umagaw ng pansin, si Zhou Tong. Sinabi dito ni Zhou Yong, Nana, mali ako, huwag kang umalis. Tumigil sa paglalakad si Nana at humarap kay Zhou Tong. Galit niyang sinabi dito, sige, sumigaw ka lang hanggang maalala ka ng buong tao sa school. Agad naglapitan ang mga tao sa paligid. Hindi maiwasang mapatingin ang mga estudyante at nagbulungan. Deserve niya yon. Ang ingay-ingay kasi, sabi ng isa. Lumuhod si Zhou Tong upang kunin ang kanyang basag na salamin sa sahig. Bago pa niya makuha ang kanyang salamin, nilapitan agad siya ni Lin Xin, mabilis na pinulot ang salamin, at iniabot kay Zhou Tong. Zhou Tong, anong nangyari? Tanong niya, nag-aalala. Isinuot muli ni Zhou Tong ang salamin at bahagyang tumango. Alam mo naman na kami ni Nana, 6 na buwan na kami. Sa puntong ito, lumabas si Luo Yaxi, suot pa rin ang kanyang nakakaakit na dress. Pagkakita ni Zhou Tong kay Luo Yaxi, nanlaki ang mata nito. Agad namang nagtago si Luo Yaxi sa likod ni Lin Xin. Napakamot na lang ng ulo si Lin Xin at sinabing, inaya niya lang ako mag-dinner. Hindi pa rin makapaniwala si Zhou Tong. Inayos niya ang kanyang salamin at malungkot na nagsalita, plano namin dapat manood ng sine, pagkatapos ay gusto niyang bumili ng anti-aging na produkto. Akala ko mga 8,000 yuan ang halaga, kaya sabi ko wala muna akong pera. Bigla siyang nagalit at ayaw na akong samahan. Maayos naman kami dati, pero ngayon. Tumingin si Luo Yaxi dito at diretso nagsalita. Ikaw ba ang boyfriend ni Nana Chen? Kasi sabi nila, may bago na raw siyang nilalandi, mayaman daw. Napatingin ang dalawa sa gulat. Imposible yan, mabilis na sinabi ni Zhou Tong. Ngunit hindi natinag si Luo Yaxi. Maniwala ka man o hindi, pero sa sisterhood group namin, hindi pa kami nagkakamali. Hindi magawang maniwala ni Zhou Tong dito kaya paulit-ulit niyang sinabi dito, hindi. Hindi ko kayang paniwalaan yan. Nilagay ni Lin Xin ang kanyang kamay sa balikat ni Zhou Tong, pilit siyang pinapatahan. Tawagan mo si Nana. Sabihin mong bibilhan mo siya ng make-up. Tingnan natin kung anong sagot niya. Sabay sinabihan ni Pin Xin si Luo Yaxi na i-text na rin niya yung mga ate sa sisterhood group nila, baka nakita na nila yung lalaking kasama ni Nana. Sabay nun, ngumisi si Lin Xin at sinabi, tingnan natin kung sino talaga siya. Umusok ang sigarilyo habang seryosong naninigarilyo si Lian Ge, bakas sa kanyang mukha ang matinding lungkot. Nakita ito ng isang babaeng may lilang buhok kaya't agad niya itong niyakap. Lian Ge, anong nangyari? Tanong nito. Nakasimangot si Lian Ge at malungkot na sumagot, hindi mo naiintindihan, parang hindi na talaga maaayos ang buhay ko. Naalala niya ang nakaraan. Noong una, muntik na akong matanggal sa grupo. Buti na lang, ipinagtanggol ako ni Lin Xin kaya nakabalik ako sa Crown Princess Elite Circle group. Pero ngayon, parang wala nang nakikinig sa akin. Mula sa langit, parang nahulog siya sa impyerno ng emosyon. Lulugo-lugo siyang nakaupo nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Binuksan niya ito at hindi makapaniwala sa nabasa. Mula sa kawalang pag-asa, biglang nanambalik ang sigla sa kanyang katawan. Tumayo siya at natawa ng malaka. Eto na ang pagkakataon ko para bumangon muli. Naguguluhan ang babaeng may lilang buhok habang nakaupo sa tabi niya. Sa group chat ng Prince of Yanjiang, abalang-abala ang lahat sa pag-uusap. Mensahe ni Lin Xin, mga pre at mga mare, sino sa inyo ang may mall? Kailangan ko ng hihiramin sandali, tutulong ako sa roommate ko bukas. Agad na sagot ni Villa Emperor, Mr. Chen, ako.
May 5 malalaking mall ako, pili ka na lang kung saan mo gusto. Sunod na nag-reply si Smiling Yanbao, may mall din ang pamilya namin. Sobrang ganda at bongga. Sagot naman ni Just a Plain Seller, Mr. Chen, kahit nagtitinda lang ako ng eroplano, may mga mall din ang pamilya namin. Kahit kailan mo gusto, pwede kang manghiram. Si Low-Key Prince, Bro Zin, pagmamay-ari ng pamilya namin ang Silver Moon Plaza malapit sa Yanjiang University Town, gamitin mo na lang kung kailangan mo. At si Yanjiang Kilang, ako rin. Reply ni Lin Zin, okay, ang Silver Moon Plaza na lang siguro, malapit lang yon. Salamat ng marami, Young Master Lian. Tuwang-tuwang nagpasalamat si Low-Key Prince, salamat, Bro Zin. Sisiguraduhin kung magiging maayos ang lahat. Napabuntong hininga si Villa Emperor. Samantala, sabi ni Yanjiang Kilang, ang swerte naman. Masayang-masaya si Smiling Yanbao, gusto ko ring makatulong, Mr. Chen. At si Just a Plain Seller, sa susunod na kailangan mo ng tulong, ako na ang bahala, Mr. Chen. Kinabukasan, nagmamaneho si Lian Ge patungo sa meeting kasama ang kanyang kasintahan. Pupunta na ako kay Mr. Chen para pag-usapan ang mga plano para sa araw na ito, at bibigyan kita ng kaunting tour sa daan, ani Lian Ge. Makikilala ko mismo si Mr. Chen. Wow! Masayang tugon ng babae. Ang pangunahing dahilan kung bakit ko siya sinama ay para malinaw kay Lin Zin na hindi na ako magkakaroon ng anumang hindi magandang intensyon kay Xia Yuxuan. Naisip ni Lian Ge. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa lugar. Nandito na tayo, ito ang lokasyon na ipinadala ni Mr. Chen, sabi ni Lian Ge sa kanyang kasintahan. Excited na lumapit ang babae kay Lian Ge, hinawakan ito sa balikat at nagtanong, nasaan ang legendang si Mr. Chen? Tinuro ito ni Lian Ge. Nakita nila si Lin Zin, nakasuot ng simpleng damit at masayang kumakain. Nabigla ang babae nang makita si Mr. Chen. Si Lian Ge naman ay ipinagmamalaki si Lin Zin, ang gwapo. Kahit na simple lang ang lugar, kumikinang siya na parang alitaptap sa dilim, napakaganda ng presensya niya. Bumaba sila ng sasakyan at lumapit kay Lin Zin. Bro Zin, gumagastos ka ng daan-daang milyon pero dito ka kumakain ng almusal. Napakatalino mo talaga, manghang sabi ni Lian Ge. Tumingin si Lin Zin sa kanila at sinabi, oh, nandito na pala kayo. Mura at masarap ang rice noodle rolls dito. Highly recommend ko. Ngunit agad na inaya ni Lin Zin si Lian Ge, punta na tayo sa Silver Moon Plaza, doon ko ipapaliwanag ang mga detalye sa sasakyan. Sige, Brother Zin, sang-ayon ni Lian Ge. Habang tirek ang araw at maganda ang panahon sa lungsod, payapang nagtungo sila sa Silver Moon Plaza. Sa Silver Moon Plaza, napuno ng mga taong papasok at palabas, naroon si Jotong na sinusundan si Nana. Susunod ako sa plano ni Lin Zin, inayos ko ang pagkikita ni Chen Nana at Jotong sa main entrance. May mga kaibigan si Luo Yaxi na mag-aaya sa lalaking iyon para pumunta rin dito, naisip ni Jotong. Bigla na lamang nagulat ang matandang lalaki at si Nana nang magkita sila sa lugar. Agad silang lumapit sa isa't isa at nagyakapan. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Naisip ni Jotong. Lumapit siya sa kanila, nag-aapoy sa galit. Niloko mo ako, at sa isang matandang lalaki pa. Galit na sigaw niya kay Chen Nana. Ngunit hindi sila nagsalita. Galit na lumapit si Jotong kay Chen Nana pero hamarang ang matanda. Ikaw pala yung mahirap na boyfriend na sinasabi ni Nana, sabi ng matanda. Les, problema namin ito ni Nana. Galit na sabi ni Jotong. Tumawa lang ang matanda, ano naman ang gagawin mo para paalisan ako? Pero kaya kitang paalisan, maniwala ka man o hindi. Tinawagan ng matanda ang security. Lumapit ang security at nagtanong, Mr. Chu, ano po ang problema? May nanggugulo rito, sinisira ang shopping experience ko, sagot ni Mr. Chu. Nabigla si Jotong. Lumapit ang security kay Jotong, Sir, umalis na po kayo. Pawisan at kinakabahan,
sabi ni Jotong, hindi ako nanggugulo. Ang babae ko at ang lalaking ito, pero lumapit si Chen Nana kay Mr. Chu at galit na sinabi, Hoy! Huwag kang mag-imbento, si Big Brother Chu ang boyfriend ko. Napangiti si Mr. Chu, nasaktan si Jotong, Nana, bakit mo ito ginawa? 6 na buwan tayong magkasama, tapos ito lang ang halaga ko sa'yo. Isang matandang lalaki na bigla na lang sumulpot. Nagtinginan ang tatlo, halatang nagkakasabwat. Hindi mo ba naiintindihan? Si Big Brother Chu ay isang milyonaryong VIP customer ng mall na ito, kaya ganyan siya tretuhin. Mag-girlfriend, magtiis. Dapat isipin ng kinabukasan, naiintindihan mo ba? Sabi ni Chen Nana na may pagmamaliit. Bata, sa edad mo, tigilan mo na ang pag-ibig-ibig at magtrabaho ka na. Maghahanap ka ng 20 anyos na girlfriend pag 40 ka na, okay? Sabi ni Mr. Chu na nakangisi. Nanliit si Jotong. Umiiyak at nanginginig, sabi niya, hindi ganoon. Biglang dumating ang sasakyan ni Lian Ge, malakas ang tunog kaya napansin ito ng lahat. Tumingin si Mr. Chu kay Lian Ge at sinabi kay Chen Nana, ang lalaking nasa sports car ay si Young Master Lian Ge. Ang Young Master ng Mel Aiden Hotel, at siya rin ang may-ari ng Silver Moon Plaza. Marami na kaming transaksyon na magkasama. Napanganga si Chen Nana sa gulat at paghanga, wow! Big Brother Chu, ang galing mo naman. Mayabang na sagot ni Mr. Chu, syempre naman. Nagsimulang maglakad si Lian Ge papalapit sa dalawa at masayang sinabi kay Mr. Chu, Young Master Lian Ge is here. Pupunta siya para batiin kayo. Hindi pinansin ni Lian Ge si Mr. Chu, bagkus ay dumiretso siya kay Jotong at niyakap ito. President Joe, nandito ka pala para inspeksyonin ang operasyon ng mall. Masayang sabi ni Lian Ge. Hindi nakapagsalita si Jotong dahil sa awkward na sitwasyon. Nagpatuloy si Lian Ge sa pag-arte, sana pag-isipan mo ulit ang investment na ito, may 2 pa tayong mall na ide-develop. Alam mo naman kung gaano ko kaaabang ang pakikipagtulungan sa'yo. Hindi na rin nakapagsalita si Mr. Chu dahil hindi siya pinapansin ni Lian Ge. Humarap sina Mr. Chu at Chen Nana, nanlaki ang mga mata sa pagkabigla ng marinig na tinawag na President Joe si Jotong. Hindi rin sila makapaniwala na nag-invest ito kay Young Master Lian. Sa sandaling iyon, dumating ang kasintahan ni Lian Ge, ikinagulat naman ni Chen Nana. Nakakainis naman si President Joe, pinaghintay na naman tayo, sabi ng babae sabay yakap sa braso ni Jotong na namula at hindi na nakapagsalita. Nangako ka na bibilhan mo ako ng bagong bag mula sa Balenciaga sa tuwing may bago silang release. Nag-release na ang Balenciaga ng Spring Collection, bibilhan mo ako, di ba? Sa likuran, malakas na sumigaw si Chen Nana, paano naman siya yayaman? Hindi nga niya mabili ang ilang libong halaga ng make-up. Tumawa ang babae, sa tingin mo ba sulit ang pera ni President Joe para sa'yo? Gusto sanang murahin ni Chen Nana ang babae pero pinigilan niya ang sarili. Lumingon si Jotong at nakita ang kanyang kaibigan na si Lin Xin sa tabi. Sila ang inutusan ni Lin Xin para tulungan ako. Naisip niya, kinindatan siya ni Lin Xin na gawin na ang parte niya sa eksena. Tumindig si Jotong at seryosong sinabi sa dalawa, inspection sana ako sa mall operations. Pero sinira ng lalaking ito ang experience ko. Nagpanggap pa siyang milyonaryong VIP. Galit na sumigaw si Lian Ge, milyonaryong VIP ang gunggong na ito sa mall ko. Bababa ang style ng buong mall ko. Security. Tawagin ang manager, kanselahin ang VIP status ng Angus na ito, bayaran siya ng 2 milyon bilang damages, at paalisin. Opo, Young Master Lian, agad na sumunod ang security guard. Nagulat si Mr. Chu at pinagpawisan. Lagot ako, dahil sa babaeng ito, nasaktan ko si Young Master Lian, malaking problema ito sa building materials business ko. Lumapit siya kay Jotong at Chen Nana, nanginginig ang boses, Mr. Joe, Young Master Lian, misunderstanding lang po ito. Hindi ko po alam. President Joe, humihingi po ako ng tawad. Pwede nyo na po bang kalimutan ito?
Nakakalokong ngumiti si Joe Tung, may naamoy akong masama. Ikaw pala yun. Dumating ang manager. Nakakalokong ngumiti si Lian Ge sa manager, naiintindihan ko na. Manager, tandaan mo ang mga mukha ng dalawang ito at i-blacklist mo sila sa Silver Moon Plaza. Umiiyak si Chen Nana at nagmamakaawa kay Lian Ge, habang nanginginig si Mr. Chu. Ingatan mo ang sarili mo, Tito. Sa edad mo, baka hindi ka na makatayo pag nadapa ka, sabi ni Joe Tung kay Mr. Chu. Anong gagawin natin ngayon, Big Brother Chu? Umiiyak na tanong ni Chen Nana. Kilala ang building materials business ko sa Yanjiang City. Hindi ko kailangan si Lian Ge. Kung ayaw niyang makipag-cooperate, bahala siya. Marami pa akong koneksyon. Fair na, galit na sabi ni Mr. Chu. Sa sandaling iyon, dumating ang maraming sports cars, ikinagulat ng lahat. Bumaba ang mga mayayamang tao. Ang bilis mo naman, Mr. Chu. Sabi ni Miss Yan. Hindi ka rin naman nagpapahuli, Miss Yan. Sagot ni Mr. Chu. Huwag niyo nga akong isipin, sabi ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni na Mr. Chu at Chen Nana. Ang mga ito ay ilan sa mga top rich second generation sa Yanjiang City. Paano sila napunta rito? Sabay-sabay silang lumapit kina Joe Tung at Lian Ge. Si Young Master Joe ba ito? Tanong ni Miss Yan. Young Master Lian, hindi maganda yan. Inagaw mo lahat ng benepisyo, sabi ni Mr. Shu kay Lian Ge. Sa susunod, bigyan mo naman ako ng chance, sabi ng isa pang lalaki. Karangalan ko pong matulungan si Mr. Chen. Ang pangyayari ngayon ay tungkol sa taong ito. Ang lakas ng loob niya, sabi ni Lian Ge. Hindi na nakapagsalita si Joe Tung dahil napapalibutan siya ng mga mayayamang tao. Sabay-sabay silang tumingin ng masama kina Mr. Chu at Chen Nana. Natakot si Mr. Chu. Hinimete siya sa takot habang tumutulo ang luha niya. Tapos na ang lahat, naisip niya.